Okay, bigay lang tayo ng reaksyon dito sa video ni Hanilit Avancenia na pinukpok ng cellphone itong pulis na kasama doon sa mga humuli kay Pangulong Duterte. Ito sila yung nagbarikada doon sa time na yon. So kitang-kita sa video talaga na pinukpok talaga yung ulo nitong pulis na to kasi pinag-separate sila ng magnanay kasi. Kaya pilit nito ni Hanilit Avancenia na tinawag yung anak niya, ipalapit sa kanya. Kaya lang, yung mga pulis, pilit din ang anak, ilayo sa kanyang nanay. So ang nangyari dito, yung pulis na humaharang-harang doon, pinukpok ng cellphone. Kaya ang daming nag-react nito sa mga video na napanood ngayon, kalat na sa social media, kung kahit saang social media, kalat na kalat ito. Kaya ito yung bigyan ko ng reaction. Ipasok muna yung video. Akin na anak ko, akin na yan. Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito na. Akin na yung anak ko. Ito yung gusto nyo? Gawin na! Sir, luwag na konti. Ano yan, babae yan ha? Na-separate na siya. Na-separate na. Separated na yan. Separated na, huwag nyo na rin ha? Robin! Ito yung gusto nyo? Ito yung gusto nyo? Ito gawin nyo sa kanya. Sa tao sa lahat, ginawa niya. Lalapit na. Relax na, relax. Nakabalik ka na. Sandali lang. Sineseparate na. Relax. Ito yung gawa niya. Ito yung gawin niya sa kanya. Tapos na lahat ang ginawa niya. Oy, pagsamahin niyo, inaaway. Hoy, ano yun? Ito yung gawin niya. Anak ko. Ibalik mo yung anak ko. Ibalik mo yung anak ko. Ano ba yun? Parang hindi naman kasama yun eh. Ay, baka makikita niyo. Halo orders kayo, may sinabi na yun. Maximum tolerance. Okay na sa presidente, nakuha niya na. Mama, kalma na. Maximum tolerance na kayo. Huwag na ano yan, ha? Ma'am, kalma na. Kalma na. Ilang palabas pa katapos niyo po. Yan mga ganun na reaction expected video Ma'am, yan. kalma na, ma'am. Kalma. Yan. Kalma, wala ka nang magagawa, ma'am. Kalma na. Dito na lang yung sinunod. Huwag kayo nga sundalo kasi kayo mahuli. Pero Sandali, uy! Tama na. Isolated na si ma'am, ha? Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami na hinawakan niyo ko. Papuntahin mo, dito yung gamit ni ma'am. Nandito yung gamit ni ma'am. Ah. Kalma ka na. Kalma na. Dito na. Ma'am. Ako nang bala sa gamit niyo. Sige na. Tama na, ha? Wala na. Ma'am, wag na. nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Kilala Huwag mo niyo naman sa kayo talaga, magkakarinig. Relax na kayo. Hindi nga ninyo masabi kung Makukuha niya si Presidente. krimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na. Bigyan mo respeto pagka-presidente ko. Yes, sir. Wala nang Pagpuri mo. Hindi nakakapay na matagal yan. Natutumba. Ba't yung ipitin? Nakapakalakad. Pigilan mo yan dyan. Ayaw. Sir. Romy. Hinahin na lang. Sir, we're offering a wheelchair, sir. Turning, we're offering a wheelchair. Kasi magsalita na lang tayo. Oh, yes, sir. Dito upo, sir. Pagkamalas ko naman, galing ako fiscal. Tapos ganito yung ninyo ako. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako, anong kasalanan ko?
Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa mo. Yung mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa mo? Marami ka pala. Ba't lang ito? Ba't ka lang ito? Ha? Tanungin ko kayo, Ha? saan galing ang demanda? Sa Amerikano. Tapos ganunin ninyo yun. Sir, we'll trust this out in proper forum. Hindi dito, sir. Hindi dito ang proper forum. Walang judge dito, sir. Kaya nga, may judge kami na pinuntahan. Kaya nga wala nga judge dito, sir. Ipag-usap Muna, sir. Nag-file kami ng petition sa Supreme Court. Kitang-kita naman natin doon kung ano ang nagiging reaksyon sa mga pulis din doon. Si Pangulong Duterte, maraming na humapaligid sa kanya. Normal kasi talaga yan kasi nagkumusyon tapos yung tatay niya dadalhin. Siyempre ba naman pamilya yan eh. Kung sino yung miyembro mo ng pamilya na hatakin yan o hulihin mo yan, nandoon talaga yun, magkagulo talaga, magtaasan ng boses. Ito si Pangulong Duterte, wala ng mga bodyguard masyado. Tingnan nyo naman ang pulis na dinala doon ni itong si Torre. Grabe ang dami. Tapos, ang ano nito, ang mga tao, nag-comment pa na, buti nga sa'yo. Ako, hindi ko pwedeng sabihin na buti nga sa'yo. Kasi ang daming napakinabangan na mga nagawa ni Pangulong Duterte nung panahon na siyang presidente. Kayo siguro yun, galit sa kanya, mga adik, kasi yan yung ano nyo eh, gusto na mawala ang taga-ano sa inyo, papatay sa inyo. Kasi mga adik kayo eh. Hindi naman galit ang mga tao pagka ikaw yung hindi na biktima ng mga adik. Sa aming lugar, dati, grabing adik. Mga kamag-anak ko pa, grabing adik. Nagbago. Pero sa mga tigas ang ulo, umabot talaga sa puntong yon na hindi talaga kayo magbago. Patay talaga kayo. Kasi yun ang gusto ng Pangulo na linisin ang droga. Wala naman siyang tinupad lang yung pangako niya. Hindi yung pangako na linisin ko yung droga pero ano pala, sobra-sobra ng pangako pero ang droga nandyan pa rin pero sobrang bawas ang droga nung time na yun. Yung pangako niya, linisin niya ang droga unang-una, yun ang una niya tinupad. Hindi kagaya nung plano na pababain ang presyo ng bigas. Hanggang ngayon, saan ang bigas? Gitunhok na. Tapos ito si Torre, galit na sampahan ng kaso daw itong si Hanilet Abansenya. Pero narinig ko sa balita parang hindi na itutuloy. Normal nga yun. Napukpukin ka talaga ng ulo. Buti nga cellphone ang nakuha ni Hanilet. Hawak-hawak niya. Paano kung ibang bagay yun? Kung may baril, mamaril yun. Kasi galit na siya eh. Ilagay na lang natin kung sino sa ating pamilya ang ganun na huhulihin. Tapos ang pagkahuli pa, hindi napaka-kontrobersyal. Tayo kasi mga walang alam, ganun na lang ang masasabi natin eh. At mga adik, galit na galit sa kay Duterte dito sa time na to. Kayo lang naman yung galit na mga adik eh. Pero yung nakakaintindi dito sa ginawa ni Pangulong Duterte, nalungkot. Pero yung mga adik, tuwang-tuwa kasi wala na kayong wala na kayong kalaban. Mga putragis kayo, mga adik kayo. Umalis na kayo. Sana kayo mamatay kayo lahat ng mga pinagagawa nyo. Adik kayo eh. Ako di ko nahinayang sa inyo na anong gagawin sa inyo ng presidente dati. Kasi mga adik kayo, anong ginawa nyo sa mga pamilya nyo? Nagnakaw kayo, pinatay pa yan kung anong pinagagawa nyo sa pamilya nyo. Ultimong manok, nakawin para ipang droga. Ultimong mga bagay na maliit yan, nakawin yan para ibili ng droga. Paano nyo nakita yan na mabuti kay Pangulong Duterte ito ngayon? Itong droga ngayon bumalik na sa inyong lugar tapos natutuwa pa kayo. Itong mga pulis, panahon ni Pangulong Duterte, tinaasan ng sweldo to. Pati mga sundalo, lahat ng mga men and uniform. Saan yung sinasabi na protect? Iprotektahan nyo ang mga tao, mga pulis kayo ngayon. Wala na, di na namin nakikita yun. Kasi dati, sweldo nyo tinaasan ni Pangulong Duterte. Kailangan din na bantayan nyo ang mga Pilipino ngayon. Binabantayan nyo ba ang mga Pilipino? Naintindihan ko na bakit ang mga pulis ngayon parang hindi nila pinapansin si Pangulong Duterte. Kasi dati, ang mga pulis kasama sa droga. Ngayon, pagka papanig pa sa mga Duterte, mawawala ulit ang kanilang mga sindikato dyan. Ganun lang yung kadali.
Tsaka ang mga pulis ngayon, wala na masyadong trabaho kasi hindi sila naghahabol ng mga adik, hindi sila naghahabol ng mga drug lord. Dati mga pulis panahon ni Pangulong Duterte, yan ang hinahabol. Kaya si Pangulong Duterte, mas niya na taasan ang sweldo, mga benepisyo ng mga pulis o mga sundalo para talagang bandayan ang taong bayan. Pero ngayon hindi na yan nagawa ng mga sundalo at saka mga pulis. Karamihan ngayon tamad na dahil sa mga ginagawa nyo na pinupurtihan pa protektahan nyo yung mga adik. Pangulo natin, adik. Kaya, di kayo talaga gagalaw. Ang hanip talaga ng mga sindikato ngayon. Kayo mismo ang pulis, ang baba na ngayon ng tingin sa mga tao ngayon. Karamihan sa inyo. Mula pa kay Pastor Kibuloy nung pinasok ang KOJC, doon nagsimula ang baba ng tingin ng mga pulis. Ang baba ng moral. Parang ang mga tao nakatingin ng pulis, parang, pulis yan, parang nadamay na ang matitinong pulis. Pulis yan, parang bastos mga yan. Hindi gumagalang sa batas. Kami ang nagpapasweldo sa inyo, mga PNP uniform. Kami, ang mga tao, ang nagpapasweldo. Kami ang nagano sa inyo, nagpapakain sa inyo. Wala kayong namin. Parang wala kayong pakinabang nitong administrasyon to sa amin. Basta kung anong utos sa inyo. Personal na interest ang ginagawa ni itong si Torre. Sasabihin ko sa inyo. Personal interest yan. Panahon ni KOJC ni si Kibuloy, doon siya nakakuha ng 2-star general kasi sinunod niya yon. Siyang sumagupa doon Wala siyang pakialam doon. Nagbutas sa loob ng KOJC. Nasaktan ang mga taong suporter ng Kibuloy. Ngayon kay Duterte na naman. Gusto to niya mag-PNP chief. Susunod nitong si Isaring amo niya na paalis na rin to. Grabe na talaga ang Pilipinas ngayon. Ang sagwa, ang dumi. Nakakahiya na tayo. Tapos mayroon pang foreigner na Slovakia ba yon? Na babae sa Boracay. Hindi rin magandang balita to sa Pilipinas. Inabandona sa simbahan na luma na masukal na doon. Anong ginawa doon? Siguro rape yun. Malamang. So nakakahiya tayo mga Pilipinas. Kayong mga pulis, magtrabaho kayo, huy. Kami nagpapakain sa inyo. Kakahiya kayo. Binastos nyo yung Pangulo. Dating Pangulo, porket ba hindi niya ngayon presidente, ganun na lang. Kami kasigurong mga ordinaryong tao, simpleng gagawin nyo ng ganun. Sigurado.